Narito ang inyong itinamang teksto. Inayos ko ang mga maling baybay tapos bantas, gramatika, at istruktura ng mga pangungusap upang maging malinaw at wasto habang pinapanatili ang buong diwa at orihinal na wika ng kwento. Si Lola Edita ay 70 at 2 taong gulang na. Marami na siyang pinagdaanan sa buhay, mula sa pagiging mananahin ng mga damit sa isang maliit na paggawaan sa kanilang bayan, hanggang sa pagiging ulirang ina na nagpalaki sa iisa niyang anak na si Benito. Nang tumanda na siya at hindi na kayang magtahi ng matagal dahil sa panghihina ng kanyang mga mata at pananakit ng kamay, lumipat siya sa bahay ng kanyang anak upang doon na manirahan. Ang una niyang akala, makahahanap siya ng kapanatagan at pagmamahal sa piling ng pamilya nito. Ngunit hindi niya alam na yon pala ang magiging simula ng bagong yugto ng kanyang paghihirap. Si Benito, na 40 at 5 taong gulang, ay isang dating supervisor sa isang kumpanyang electronics. Noon ay maayos ang kanyang trabaho, may sapat na kinikita, at nagagampanan ng kanyang responsibilidad bilang asawa at anak. Ang kanyang asawa na si Leticia, 30 at 8 taong gulang, ay nakilala niya sa isang bangko kung saan ito dating nagtatrabaho bilang teller. Mula pa lang sa simula, kita na ang kanyang pagiging mapera at matapobre. Pero hindi ito masyadong alintana noon dahil tila maayos naman ang kanilang pagsasama. May isa silang anak, si Rodel, na 9 na taong gulang, isang masipag na estudyante sa kolehiyo at tanging ligaya ni Lola Edita. Noong una, maayos ang lahat. Tinanggap si Lola Edita sa kanilang bahay. Lola, dito ka na lang po. Ako na ang aalaga sa'yo. Masayang wika ni Rodel nang unang dumating ang matanda. Kahit medyo malamig ang pagtanggap ni Leticia, hindi ito gaanong napansin dahil abala pa sa trabaho si Benito at si Rodel ay palaging masigla. Sa unang mga buwan, naatutulong pa si Lola sa mga gawaing bahay, naglalaba, nagluluto, at minsan ay tumupulong sa apo sa pag-aaral. Ngunit dumating ang isang dagok sa pamilya. Nawala ng trabaho si Benito matapos magsara ang kumpanya kung saan siya matagal nang naninilbihan. Isang araw, umuwi itong tahimik at walang imik dala ang envelope ng kanyang separation pie. Ano to, Benito? Tanong ni Leticia habang nakataas ang kilay. At may dala ka na namang papel. Napayuko si Benito. Sarado na ang planta, Leti. Wala na akong trabaho. Parang sumabog ang isang bomba sa loob ng kanilang tahanan. Si Leticia ay agad na nagalit. Ano na lang ang mangyayari sa atin? May anak tayong aaral, may gastusin araw-araw. At aasahan ko pa ba ang matandang yan? Sabay, tingin niya kay Lola Edita na nooy tahimik lamang na nakaupo sa gilid. Leticia, mahinahon, ngunit nanginginig na sagot ni Lola. Huwag kayong alala. May kaunti pa akong ipon mula sa pagtatahi noon. Maaari kong ibigay sa inyo para may pantustos kayo kahit sandali. Ngunit imbis na pasalamatan, inismeran siya ni Leticia. Huwag ka nang magmagandang loob. Kung tutuusin, dagdag pabigat ka lang dito. Kung wala ka sana rito, mas kaunti ang gastos namin. Ma, ama na po, biglang singit ni Rodel. Kung hindi dahil kay Lola, baka hindi pa tayo survive noon. Siya ang nagpalaki kay Papa. Siya rin po ang tumutulong sa akin sa schoolwork. Wala siyang kasalanan kung nawala ng trabaho si Papa. Nanahimik si Benito. Wari bang wala siyang lakas ng loob na kumampi, alinman sa kanyang ina o asawa. Sa loob ng bahay, unting lumakas ang boses ni Leticia at mas naging nangingibabaw ang kanyang opinyon. Sa bawat desisyon, siya ang nasusunod. Habang lumilipas ang mga linggo, unti nang naramdaman ni Lola Edita na siya ay nagiging pasanin. Dati,
Nakakapagbigay siya ng ilang kontribusyon mula sa kanyang mga naipon. Ngunit nang maubos ito, mas lumakas ang iinsulto ni Leticia. Isang gabi, habang kumakain sila, biglang binitiwan ni Leticia ang mga salitang nagpasakit sa damdamin ng lahat. Ano na lang ang plano natin, Benito? Habang buhay ba nating pakakainin ang matanda? Dapat marunong din siyang umunawa na wala tayong pera. Napatigil sa pagkain si Lola. Nakayuko na lang siya at pinipigilan ang pagpatak ng luha. Leticia, bulong niya. Hindi ko hangad na maging pabigat. Kung gugustuhin mo, pwede akong lumipat kahit sa maliit na dampa, basta may bubong lang ako. Ngunit mas lalo pa itong ikinagalit ni Rodel. Hindi ka aalis, Lola. Hindi kita hahayaang mapahiya. Kung may problema tayo, sabay nating haharapin. Napatingin si Benito sa kanyang anak. Ngunit imbis na kumampi, tumungo lamang siya at nagbaba ng tingin. Leti, siguro huwag na tayong away dito, mahina niyang wika. Ayoko nang makakita ng problema dito, sigaw ni Leticia. Kung ayaw mong umalis ang nanay mo, siguraduhin mong may maipakain tayo bukas. Kung hindi, huwag mo akong sisisihin sa susunod kong gagawin. Sa puntong iyon, lalong naging malinaw kay Lola Edita na hindi na siya itinuturing na bahagi ng pamilya ng manugang. Kung dati ay may mga ngiti at kwentuhan, tuwing hapag, kainan ngayon ay puro panlalamig, paninisi, at pangingutya na lang ang naririnig niya. Anging si Rodel na lamang ang nagtatanggol sa kanya at nagbubuhos ng pagmamahal. Bago matulog, lumapit si Rodel sa kanyang lola at inabot ang kamay nito. Lola, huwag kang mag-alala. Kakayanin natin to. Palang araw, makahahanap ako ng paraan. Hindi kita pababayaan. Ngumiti si Lola Edita, bagama, may luha sa kanyang mga mata. Salamat, Apo. Ikaw na lang ang tanging lakas ko. At sa gabing iyon, habang tahimik na natutulog si Leticia at si Benito ay nagmumuni, si Lola at si Rodel ay parehong humiling sa kanilang mga puso na sana ay darating ang araw na magbabalik ang katarungan at pagmamahal sa kanilang tahanan. Lumipas ang ilang buwan. Wala pa ring trabaho si Benito at unti ring lumalim ang bangin sa pagitan ng pamilya. Kung noong una ay tinatanggap si Lola Edita bilang isang haligi ng tahanan, ngayon ay parabang isa na siyang tinik sa lalamunan ni Leticia. Ang mga mata ng manugang ay puno ng pagkayamot sa tuwing makikita siya, at hindi na rin ito itinatago ang kanyang mga panlilibak. Isang gabi, habang naghahanda sila ng hapunan, si Leticia ay nagsimulang magparinig. Habang inaayos ang sabaw sa mesa, nagkunwari itong bumuntong, hininga ng malakas. Aba, parang ang bilis maubos ng bigas natin ha. Iwan ko ba, parang may dagdag na bibig na nakikisalo araw. Tumigil, saglit si Lola Edita sa paghahain ng tubig. Alam niyang siya ang tinutukoy, ngunit pinili niyang manahimik. Nakayuko lamang siyang inilapag ang baso sa gilid ng pinggan ni Rodel. Ma! Bulala sagad ni Rodel. Huwag mong paringgan si Lola. Hindi ba't siya rin ang minsang nagdadagdag ng ulam, galing sa tanim niyang gulay sa likod? Umagikgik si Leticia nang mapanlait. O sige, gulay. Pero gulay ba ang magpapakain sa'yo sa tuition mo? Hindi ko nakikitang pera ang dulot ng pagtatanim. Anim na yan. Napailing si Rodel at sumandal sa silya. Lola, huwag niyo pong intindihin si Mama, bulong niya. Si Benito, na tahimik lamang mula kanina, ay napatingin kay Leticia at saka ibinaba ang tingin sa pinggan. Kumain na lang tayo, anging nasabi niya. Sa bawat hapunan, ramdam na ramdam ni Lola ang malamig na tingin ni Leticia. Para bang sinusuka ang bawat subo niya ng kanin. Minsan ay naririnig pa niya ang pabulong
na pabigat mula sa labi ng manugang. Sa bawat sandali, tila ba lalo pang kumakapal ang pader sa pagitan nila. Minsan, isang hapon, nahuli ni Rodel na pinagsasabihan si Lola ng kanyang ina. Tumating siya mula sa eskwelahan at narinig ang boses ni Leticia mula sa kusina. Kung hindi lang dahil kay Benito, matagal na kitang pinaalis dito. Nakikisalo ka lang naman. Wala ka namang silbi. Namutla si Lola at pilit na ngumiti. Pasensya ka na, Leticia. Hindi ko hangad na maging pabigat. Asa makasama ko lang ang anak ko at ang apo ko, sapat na yon sa akin. O talaga, anong ambag mo? Wala. Lahat kami nagtatrabaho. Ikaw nakaupo lang. Biglang bumukas ang pinto at dumating si Rodel. Ama na, ma, sigaw niya. Kung hindi niyo kayang igalang si Lola, huwag niyo na siyang insultuhin araw-araw. Siya ang dahilan kung bakit narating ni Papa ang kinalalagyan niya noon. Siya ang nagpalaki sa kanya. Napatigil si Leticia at napangisi. Huwag kang sumagot, sagot sa akin Rodel. Anak kita, pero wala kang karapatang diktahan ako sa pamamahay ko. Lumapit si Rodel kay Lola at inakbayan ito. Kung pagmamahal lang ang puhunan, mas marami pa siyang naiambag kaysa sa ating lahat. Naiwan si Leticia na nakataas ang kilay, ngunit hindi na nakasagot. Nasa sulok naman si Benito, ahimik pa rin. Tila ba, nakatali ang kanyang dila. Kinagabihan, habang nakahiga si Lola sa kanyang banig sa maliit na kwarto, lumapit si Benito. Inay, mahina niyang wika. Napatingin si Lola. May ngiti, ngunit bakas ang pagod sa kanyang mga mata. Benito, may kailangan ka ba anak? Napabuntong, hininga si Benito. Pasensya ka na, inay. Alam kong hindi ka na masaya rito. Pero sana intindihin mo rin si Leticia. Hirap din kami ngayon. Ngumiti si Lola, pilit na pinapakalma ang anak. Anak, naiintindihan ko. Pero sana, wag mo akong hayaan na mawala ang dangal ko. Hindi pera ang sukatan ng silbi ng tao. Natahimik si Benito at walang masabi. Sa halip, tumalikod ito at lumabas ng kwarto. Samantala, si Rodel ay narinig ang lahat mula sa labas ng pinto. Pumasok siya at naupo sa tabi ng Lola. Lola, huwag kayong malungkot. Kahit anong mangyari, andito ako para sa inyo. Napahaplos si Lola sa pisngi ng apo. Salamat Rodel. Ikaw lang talaga ang nagbibigay lakas sa akin. Kung wala ka, matagal na akong sumuko. Lumipas pa ang mga araw at mas lalong tumindi ang aalipusta ni Leticia. Minsan, sa harap mismo ng mga bisita ay pinaparinggan din niya si Lola. Aba, buti pa dinala ni Benito dito ang nanay niya. Para tayong boarding house na nakikisalo pero walang bayad. Nagtawanan ang ilang kaibigan ni Leticia at tila ba isa ring tusok ng karayom sa puso ni Lola ang bawat tawa. Si Rodel, na naroon din, ay hindi na nakapagtimpi. Ma, huwag kayong ganyan. Wala kayong karapatang pagtawanan si Lola. Kung wala siyang inambag, hindi mo makikilala si Papa. Hindi ka magiging asawa niya. Natahimik ang mga bisita at si Leticia ay napangisi lamang. Astos ka talaga, Rodel. Kahit kailan, kontra ka sa akin. Ngunit hindi na siya pinansin ng binata. Lumapit ito sa Lola at inalalayan palabas ng sala. Halika na po, Lola. Hindi niyo na kailangang makinig sa kanila. Habang naglalakad sila palayo, mahigpit na pinisil ni Rodel ang kamay ng Lola. Sa kanyang puso, may lihim na sumpang unting namumuo. Na darating ang araw, ipapakita niya sa lahat kung gaano kahalaga si Lola Edita at hindi siya kailanman magiging pabigat.
Sa mga gabing malamig at puno ng katahimikan, palaging naririnig sa loob ng tahanan ang mga hikbi ni Lola. Ngunit sa kabila nito, naroroon si Rodel, ang kanyang tanging kakampi, anging sandalan, at iisang asa sa gitna ng mundo na puno ng panlalait at pangungutya. Isang umaga, habang nagluluto si Lola Edita ng lugaw para kay Rodel, narinig niya ang malalakas na yabag ni Leticia mula sa sala. Pabalibag nitong isinara ang pinto, at sa tono ng kanyang boses ay ramdam agad na may sasabing mabigat. Nito, hindi na talaga pwede. Hindi ko na kaya. Dapat nang umalis ang nanay mo rito, mariin niyang sabi habang nakatayo sa harap ng asawa. Napatigil si Lola. Nanginginig ang kamay, habang hinahalo ang lugaw. Nakikinig siya mula sa kusina, at ramdam na ramdam niya ang lalim ng galit at pagkamuhi sa tinig ng manugang. Leti, paano naman si inay? Wala naman siyang matutuluyan, mahinang tugon ni Benito. Hindi ko na problema yan, ang liit ng bahay natin Benito. Halos hindi na makagalaw ang bata sa kwarto niya. Apos, may matanda pang nandito na kapag nagkasakit, ayaw rin ang gagastos. Gusto mo ba yon? Mas mabuti pang pumunta na lang siya kung kanino man o sa barangay shelter. Napabuntong, hininga si Benito, ngunit hindi na nakasagot. Tahimik lamang siyang naupo at napatingin sa sahig. Tila ba wala na namang laban sa dikta ng asawa. Biglang bumukas ang pinto ng kusina at dumating si Rodel, pawis pa mula sa paglalakad pauwi mula eskwela. Narinig niya ang huling sinabi ng ina. Ano yun, ma? Papalayasin niyo si Lola? Umangat ang kilay ni Leticia at humarap sa anak. Oh. At bakit hindi? Ano bang silbi niya dito? Wala siyang kinikita. Wala siyang ambag. Ang alam lang niya umupo at kumain. Galit na lumapit si Rodel. Ma, wag naman kayong ganyan. Siya ang lola ko at nanay ni Papa. Paano niyo nagagawang sabihin yan? Kung hindi dahil sa kanya, wala kayo rito. Wala akong lola na nagpalaki sa akin ng pagmamahal. Hindi siya pabigat. Mabilis na sumabat si Benito, halatang kinakabahan. Rodel, ama na. Wag ka nang makialam. Pero pa, hindi niyo ba naririnig ang sinasabi ni Mama? Gusto niyang palayasin si Lola na parang aso. Lumakas ang boses ni Leticia, halos dumagundong sa loob ng bahay. Oh, at ano ngayon? Wala kang karapatang diktahan ako. Ako ang aalaga ng bahay na ito. Ako ang nagpapakain sa inyo nila sa maliit na sagdilain ko. Tapos ako pa ang mali. Nanlumo si Rodel, ngunit hindi siya umatlas. Kahit ano pang sabihin niyo, hindi ako papayag na palayasin si Lola. Kung itataboy niyo siya, aalis din ako, kasama niya. Namula ang mukha ni Leticia sa galit. Subukan mo, Rodel. Tingnan natin kung saan ka pupulutin. Napatayo si Benito at sumigaw, tama na, huwag niyo nang palakihin pa. Rodel, pumasok ka na lang sa kwarto mo. Leti, huwag ka nang magsalita ng kung ano-ano. Ngunit hindi na mapigil ang apoy. Simula noong araw na yon, naging palagian ng sigawan sa loob ng bahay. Bawat gabi, may pagtatalo tungkol kay Lola. Minsan, kahit simpleng isyu ng pagkain ay humahantong sa alitan. Parang ang bilis, maubos ng bigas. Aba, sino pa nga ba Edita? Ang dagdag na bibig dito. Sigaw ni Leticia, habang naghahain. Kung ganoon ang iniisip mo, ako na lang ang hindi kakain. Mahinang ngunit may bigat na sagot ni Lola. Pilit na itinatago ang sakit. Lola, huwag niyo pong gawin yan. Agad na protesta ni Rodel. Kung ayaw ni Mama, ako na lang ang magbibigay sa inyo ng party ko. Natahimik si Benito, hindi makatingin kahit kanino. Minsan naman sa gabi,
Bago matulog, maririnig ang mga iyak ni Lola mula sa kanyang maliit na silid. Tahimik lang siya, ayaw ipakita ang kanyang paghihirap. Ngunit ramdam ng lahat ang bigat ng kanyang luha. Kapag tinatanong ni Rodel kinabukasan, lagi lang niyang sagot ay, "Wala ito, apo. Huwag kang mag-alala. Matanda na ako." Sanay na sa hirap. Pero alam ni Rodel na hindi iyon totoo. Nakikita niya kung paano unting humihina ang katawan ng kanyang lola. Nakikita niya kung paano nawawala ang kislap sa mga mata nito sa bawat insultong binibitiwan ng kanyang ina. Tumating ang isang pagkakataon na nag-imbita ng ilang kaibigan si Leticia sa kanilang bahay. Habang masayang nagkukwentuhan ang mga bisita, naroroon si Lola sa gilid, nakaupo at tahimik lamang. Biglang nagsalita si Leticia. Halos buong sala ang nakarinig. "Pasensya na kayo kung medyo masikip. May matanda kasi kaming kinakanlong dito. Dapat noon pa siya umalis, pero ayaw pang bumitaw." Nagtinginan ng mga bisita at napatawa pa ang isa. Hindi nakatiis si Rodel at biglang tumayo. "Ama na, ma. Huwag niyo na pong ipahiya si Lola sa harap ng iba. Kung ayaw niyo sa kanya, bakit hindi na lang ako ang umalis kasama niya? Mas gugustuhin ko yon kaysa araw siyang makita ninyong pinapahiya." Nagulat ang mga bisita at natahimik ang paligid. Si Leticia ay napangisi lamang, ngunit bakas sa kanyang mga mata ang gigil. "Lumabas ka nga roon, Rodel, bago pa ako magalit ng todo." Ngunit imbes na umalis, kinuha ni Rodel ang kamay ng lola at inakay ito papunta sa kanyang kwarto. "Halika na po, Lola. Hindi niyo kailangang makinig sa kanila." Sa loob ng kwarto, habang nakaupo sa gilid ng kama, muling napaiyak si Lola. "Pasensya ka na, apo. Kung hindi dahil sa akin, hindi sana nagkakagulo rito." Mahigpit na niyakap siya ni Rodel. "Huwag niyo pong sisihin ang sarili niyo. Kasalanan nila kung bakit ganito. Palang araw, babawi tayo, Lola. Palang araw, makikita nila ang halaga ninyo." At sa dilim ng kwarto, habang naririnig ang tawanan ng mga bisita sa labas at ang mahinang pag-iyak ng matanda, ipinangako ni Rodel sa kanyang puso na hindi niya kailanman hahayaang tuluyang masira ng galit at kasakiman ang dangal ng kanyang lola. Isang hapon, habang naglilinis si Leticia sa bakuran, napatingin siya sa likod ng bahay, kung saan naroon ang lumang kulungan ng aso. Noon pa yon, bakante, dahil matagal nang pumanaw ang kanilang alagang si Bruno. Sa isip niya, may kumislap na ideya, isang malupit at nakakasulasok na plano. Pagsapit ng gabi, kinausap niya si Benito, habang si Rodel ay nasa eskwela pa. "Benito, hindi na talaga po pwede ang nanay mo rito. Wala na tayong kwarto." Halos hindi na makagalaw si Rodel sa kanyang silid. At kapag nagkasakit pa si Edita, ayaw na naman ng mag-aalaga. Mas mabuti pa, ilipat na lang siya sa kulungan ng aso. Doon siya, bagay. Nagulat si Benito at napatingin sa asawa. "Letty, hindi mo naman siguro ibig sabihin yan." "Nanay ko yun. Hindi siya hayop." Ngumisi si Leticia, malamig ang boses. "Kung ayaw mong palayasin siya, doon mo siya ilagay. Wala namang gagamit sa kulungan. Masikip, may bubong. At last, may matutuluyan siya." "Letty," halos pabulong na pagtutol ni Benito. "Hindi ko kayang gawin yan." Biglang tumayo si Leticia. Itinukod ang mga kamay sa baywang at tinitigan ng asawa. "Kung hindi mo kaya, ako ang gagawa. Pero tandaan mo, Benito, kapag pinilit mong manatili siya sa loob ng bahay, ako ang lalayas. Pumili ka, ako o ang nanay mo." Napatungo si Benito.
Halatang wala ng lakas ng loob na kumontra. Sa wakas ay umiling siya at mahinang umusal ng, sige na. Pero sana, huwag mong ipapahiya si inay. Kinabukasan, uwi ni Rodel mula sa klas, nabungaran niyang wala na ang kanyang lola sa maliit na silid nito. Dali siyang nagtanong, "Mapa, nasaan si Lola?" Umikot ang tingin ni Leticia at malamig na sumagot. Nasa likod. Doon na siya titira. Mas mabuti na roon, kaysa ditong abala lang. Mabilis na tumakbo si Rodel, papunta sa likod, at halos gumuho ang kanyang mundo nang makita ang lola. Nakaupo ito sa malamig na sahig ng kulungan, may manipis na banig na nakalatag, at isang lumang kumot na halatang hindi kayang magpainit. Sa paligid, amoy na amoy ang lumang ihi ng aso, at naroroon pa ang mga kalawang na rehas na tila gumigiit sa kanyang kalayaan. Lola, halos pasigaw niyang tawag habang lumapit at lumuhod sa harapan ng kulungan. Bakit nila ginawa sa inyo to? Ngumiti si Lola, pilit na pinapawi ang sakit sa kanyang puso. Apo, huwag ka nang mag-alala. Sabi ng mama mo, dito na muna ako kasi wala ng espasyo sa loob. Ayos lang ito. May bubong naman at hindi ako mababasa kapag umuulan. Naluha si Rodel. Pinisil ang kamay ng lola mula sa siwang ng rehas. Pero hindi ito tama. Hindi kayo dapat nandito. Hindi kayo hayop para ikulong. Napailing si Lola, pilit na nagpapakatatag. Rodel, anak, huwag ka nang magalit. Mas mabuti nang ako ang magtiis, kaysa away kayong ina. Basta't, nakikita kitang ligtas, at masaya, kaya kong tiisin ito. Ngunit sa loob ni Rodel, parang naglalagablab na apoy ang kanyang damdamin. Gusto niyang kumprontahin ang ina, pero alam niyang mauuwi lamang ito sa mas matinding sigawan. Mula noon, naging gawain na ni Rodel ang palihim na pagbibigay ng pagkain at kumot sa kanyang lola. Bawat gabi kapag nakatulog na si Leticia at si Benito, dahan siyang lumulusot sa kusina at dumaraan sa likod upang iabot ang kung ano man ang kaya niyang dalhin, kanin, ulam, o kahit biskwit lamang. Isang gabi, nahuli siya ni Benito. Rodel, anong ginagawa mo diyan? Mahina, ngunit mariing tanong ng ama. Nagulat si Rodel. Hawak ang may kanin at pritong isda. Pa, hindi ko kayang tiisin si Lola, nagutom at giniginaw sa kulungan. Hindi ko po kaya. Napabuntong, hininga si Benito. Lumapit at tinapik ang balikat ng anak. Naiintindihan kita, anak. Pero wala akong magawa. Ayaw makinig ng mama mo. Kung ipipilit ko, baka mas lumala pa. Pa, nanay mo siya, halos mangyak. Ngiyak na sagot ni Rodel. Bakit parang wala kayong laban? Bakit hinahayaan nyo? Hindi nakasagot si Benito. Tanging pagtango lang ang nagawa niya bago siya muling bumalik sa loob ng bahay, iniwan ang anak, na puno ng sama ng loob. Samantala, si Lola ay patuloy na lumalaban sa sakit at lamig. Sa araw, nakikita siyang nakaupo lamang, nakatitig sa malayo, para bang iniisip kung saan siya nagkamali. Sa gabi, naririnig ang mahihinang hikbi niya, pilit na tinatakpan ng maliit na kumot ang kanyang katawan. Sa bawat araw na lumilipas, lalong lumalala ang kondisyon ni Lola sa kulungan. Ngunit sa kabila ng lahat, patuloy siyang ngumingiti sa tuwing dumarating si Rodel. Huwag kang mag-alala. Apo, lagi niyang sinasabi. Matibay pa ako. Kaya ko to. Ngunit alam nilang pareho na hindi niya dapat ito pinagdadaanan. Mabilis kumalat sa buong barangay ang balita tungkol kay Lola Edita. Hindi naman nakapagtataka. Araw nakikita ng mga kapitbahay na tila siya isang hayop na nakakulong sa lumang kulungan ng aso sa likod ng bahay ni na Benito at Leticia. Sa umpisa, may ilan pang naawa.
Ngunit habang lumilipas ang panahon, naging usapan na lamang siya at pinagtatawanan ng mga tao. Brad, doon ba talaga natutulog yung nanay ni Benito? Pulong ng isang tintera sa sari store, habang nakatingin sa bahay nila. Akala ko, tsismis lang. Totoo pala. Oh, nakita ko mismo kagabi. Nakaupo lang siya sa sahig, may banig na luma. Para bang aso na nakakulong, sabat ng isa pa, at imbes na maawa, natawa pa sila. Minsan, tuwing may inuman sa bahay ni na Leticia, ginagawa pa siyang katatawanan ng mga barkada nito. Habang iinuman sa sala, maririnig ang malalakas na tawanan at kansyawan. Letty, asan na yung nanay ng asawa mo? Sabi mo nasa kulungan daw ng aso. Sabi ng isa, habang nagtatawa. Oo nga. Pakakumahol na yan, kapag nalasing ka pa, dagdag pa ng isa, na ikinatawa ng grupo. Sa halip na maawa, si Leticia ay nakikitawa pa, at ipinagmamalaki ang kanyang ginawa. Ano ngayon? Dito siya, nakikitira ng libre. Dapat lang alam niya kung saan ang lugar niya. Sa likod ng bahay, naririnig lahat ni Lola ang tawanan at panlalait. Hindi na niya mapigilan ang mga luha na unting bumabagsak sa kanyang pisngi. Ngunit pinipilit niyang takpan ang kanyang bibig para hindi marinig ang kanyang iyak. Para siyang nababalot ng hiya at sakit na hindi niya maipaliwanag. Si Benito naman, lalong tumikom ang bibig sa bawat inuman at pagtatawanan kay Lola. Nananatili siyang tahimik, nakayuko, at hindi makatingin sa kanyang ina. Kapag kinu-question siya ng mga barkada, simpleng ngiti lang ang sagot niya. Benito, wala ka bang reklamo? Nanay mo yan. Minsan ay tanong ng isang kumpare. Nagkibit, balikat lang siya. Ayoko nang palakihin. Mas mabuti, nang walang gulo. Ang bawat salitang iyon ay parang punyan na tumatarak sa puso ni Rodel. Sa tuwing naririnig niya ang katahimikan ng kanyang ama, mas lalo siyang napupuno ng galit. Sa kanyang isip, bakit wala siyang lakas ng loob na ipagtanggol si Lola? Nanay niya yun. Ngunit kahit anong init ng kanyang damdamin, pakiramdam niya'y wala pa rin siyang sapat na kapangyarihan para tuluyang ipaglaban ito. Bata pa siya, estudyante lang, wala pang kakayahang iligtas ang Lola mula sa kalbaryo. Isang gabi, nadatnan ni Rodel ang kanyang Lola na nakaupo sa sulok ng kulungan, basa ng luha ang mukha. Niyakap niya ito mula sa siwang ng rehas. Lola, huwag kayong ganyan. Hindi ko kayo pababayaan, mahinahong sabi niya, pilit na pinapakalma ang tinig. Rodel, apo. Ayoko na. Araw nilang tinatawanan ako. Parang wala na akong halaga. Kung pwede lang, lumisan na ako para matapos na lahat ng ito, umiiyak na wika ni Lola Edita. Hindi. Huwag niyo pong isipin yon. Mahal na mahal ko kayo, Lola. Kahit anong gawin nila, hindi kayo pabigat, sagot ni Rodel. Naningilid ang luha sa kanyang mga mata. Ngunit kahit gaano pa siya magsalita, araw pa ring nasasaksihan niya ang paghihirap ng kanyang Lola. Kapag may bisita, ginagawang biro si Lola. Kapag oras ng pagkain, binibilangan siya ni Leticia ng bawat subo. Aba Rodel, baka naman lahat ng ulam dalhin mo pa dyan sa kulungan, pasaring ni Leticia minsan. Hindi tayo mayaman para magpakain ng libre araw-araw. Minsan, nang makita ng kapitbahay na binibigyan ni Rodel ng kanin si Lola, nagbiro pa ito. Uy, parang magpapakain ka ng aso Napuno si Rodel at sinagot ito. Kung aso ang tingin niyo sa kanya, kayo ang walang puso. Hindi siya hayop. Tao siya, at mas may dignidad pa kaysa sa inyo. Nagulat ang kapitbahay at tahimik na umalis.
Pero ramdam ni Rodel na lahat sila ay nag-iisip ng parehong bagay. Tuwing gabi, halos maubos ang luha ni Lola sa kanyang pagmamakaawa. Benito, anak. Pakawalan mo na ako rito. Ayoko nang nakakulong. Hindi ko kayang ganito habang buhay. Ngunit si Benito ay hindi makasagot. Sa halip, umiwas siya ng tingin at lumabas ng bahay. Alam niyang mali ang lahat ng ginagawa nila kay Lola. Ngunit ang kanyang takot kay Leticia ay mas nangingibabaw kaysa sa pagmamahal at respeto sa kanyang ina. At sa gitna ng lahat ng ito, si Rodel ang tanging nagsisilbing ilaw ni Lola. Sa bawat haplos ng kanyang kamay, sa bawat pagkain na palihim niyang ibinibigay, doon kumukuha ng lakas si Lola upang kahit papaano ay manatiling buhay sa kabila ng kalupitan ng kanyang manugang at katahimikan ng sariling anak. Sa mga mata ni Rodel, unting nagiging apoy ang galit na kanyang nararamdaman. Ipinangako niya sa kanyang sarili na balang araw, gagawa siya ng paraan. Palang araw, ipapakita niya sa lahat na ang lola niyang inaapi at pinagtatawanan ay higit na karapat, dapat sa respeto at pagmamahal na ipinagkakait ng mundo sa kanya. Lumipas ang mga linggo at habang patuloy ang pagdurusa ni Lola Edita sa kulungan ng aso, dahang nabunyag ang mas malalim na dahilan kung bakit ganoon ang galit at kasakiman ni Leticia. Hindi palabas sa lamang pangungutya at pagmamaliit ang dahilan ng lahat. May target pala siyang mas malaking bagay, ang maliit na lupang naiwan ng yumaong asawa ni Lola Edita. Isang piraso ng lupa sa baryo na kahit maliit ay mahalaga para sa matanda dahil iyon ang tanging alaala ng kanyang asawa. Isang gabi, habang nakaupo si Leticia sa sala, kausap niya sa telepono ang isang tao. Hindi niya alam na naroon pala si Rodel sa itaas ng hagdan, nagbabasa ng aklat. "Oh, Atty. Ramos," wika ni Leticia, pababa ang boses. "Siguraduhin mong maayos ang mga papeles. Gawin mong parang may malaking utang si Edita sa akin at hindi niya nabayaran. Kapag nagawa mo na yon, mapipilitan siyang ipasa sa akin ang lupa." Napatigil si Rodel. Nanlaki ang mga mata. Halos hindi siya makapaniwala sa narinig. Si Atty. Ramos, isang kilalang abogado sa bayan, ay matagal na nilang nakikita sa mga meeting ng barangay. Ngayon, nalaman niyang kasabot pala ito ng kanyang ina. Maya pa, bumaba si Benito mula sa kanyang kwarto. May hawak itong papel at parang gulat. "Leti, ano to?" At may papeles ng lupa rito. At may pirma ni Mama. Umupo si Leticia, nakangisi. "Hindi ba't sinabi ko sa'yo? Para sa atin na lang ang lupa. Ano bang silbi ng matanda kung hawak pa niya yon? Magagamit natin yan, Benito. Ibibenta ko at may pera. Ayaw makukuha. Hindi ba't kailangan mo rin ng trabaho? Pwede tayong magnegosyo." Pero halata kay Benito ang kaba. "Pero Leti, hindi ito tama. Paano kung malaman ng barangay o ng ibang kamag-anak?" Lumapit si Leticia at tiningnan siya ng matalim. "Wala silang pakialam. At Benito, tandaan mong asawa mo ako. Kung ayaw mong maghiwalay tayo, pumirma ka rito. Pumirma ka bilang patunay na ayon ka." Nanginginig ang kamay ni Benito. Pero si inay. Singhal ni Leticia, "Kung talagang mahalaga siya sa'yo, dapat noon mo pa siya pinagpahinga at hindi mo na ako ginawang alipin ng pamilya mo. Ngayon, pumirma ka, Benito." Ngayon din. Halos hindi makatingin si Benito. Sa takot na baka mas lalo pang lumala ang sitwasyon, dahan niyang kinuha ang ballpen at pinirmahan ang papel. Nang matapos, ipinikit niya ang mga mata at bumuntong hininga. Naroon si Rodel, nakasilip mula sa itaas at halos sumabog ang dibdib sa galit. Kita niya kung paano pinilit ng kanyang ina ang ama para pumirma sa kasunduan. Kinabukasan,
Dinala ni Leticia si Atty. Ramos sa kanilang bahay. Sa harap ni Lola, inilabas nila ang mga dokumento. Edita, malamig na sabi ni Leticia, may utang ka sa akin noon pa. Hindi mo na nabayaran. Ngayon, kailangan mong ipasa ang lupa sa akin bilang kabayaran. Nabigla si Lola, napahawak sa dibdib. Ano? Utang? Kailan pa ako nangutang sa'yo? Hindi totoo yan. May papeles tayo rito. May pirma ka pa, sabat ni Atty. Ramos, sabay pakita ng dokumento. Lumapit si Lola at tiningnan. Hindi ko ito pirma. Hindi ko ito isinulat. Nanginginig niyang sigaw. Hindi mo na mababawi yan, sabi ni Leticia. Lahat ng papeles kumpleto. Kahit dalhin mo pa sa korte, wala kang laban. Sa gilid, ahimik lang si Benito. Nakatungo, hindi makatingin sa sariling ina. Napaluhod si Lola, umiiyak. Benito anak, paano mo nagawa to? Bakit ka pumirma? Hindi makasagot si Benito. Tanging luha lang ang dumaloy sa kanyang pisngi. Hindi na nakatiis si Rodel at lumabas mula sa likod. Hindi ako papayag na maagaw ninyo ang lupa ni Lola. Sigaw niya. Kahit bata pa ako, kaya kong patunayan na peke ang mga papeles na yan. Hindi ko hahayaang maagaw ninyo ang tanging alaala ni Lolo. Tumawa si Leticia, nakatingin ng mapanlait sa anak. At ano naman ang magagawa mo, Rodel? Estudyante ka lang. Wala kang pera, wala kang koneksyon. Habang buhay kang talunan, kung kakampi ka sa matanda. Ngunit imbes na panghinaan, mas lalo pang tumibay ang loob ni Rodel. Hindi ako titigil. Hindi ako susuko. Lalaban ako para kay Lola. Kahit ano pa ang gawin ninyo. Pagkatapos ng araw na yon, nagsimula ng magplano si Rodel. Pumunta siya sa kanyang guro sa kolehiyo, si Professor Hernandez, na nagtuturo ng political science. Sir, sabi niya habang nanginginig pa ang tinig, paano po ba mapapatunayang peke ang dokumento? Depende, Rodel, sagot ng guro. Kung may kasong ganyan, kailangan ng expert handwriting analysis. At higit sa lahat, dapat may ebidensya ka na hindi pirma ng lola mo yon. Pero tandaan, mahirap kalabanin ang mga taong may abogado at pera. Tumango, si Rodel. Wala po akong pera, sir, pero gagawa ako ng paraan. Hindi ko hahayaang maagaw ang lupa ng lola ko. Sa kanyang puso, aalab ang galit at determinasyon. Alam niyang malakas ang kalaban, ngunit handa siyang ipaglaban ng kanyang lola sa abot ng kanyang makakaya. Sa mga sumunod na araw, palihim niyang inimbestigahan si Atty. Ramos. Nakita niya kung paano ito pumapasok sa opisina na may dalang maraming dokumentong pinagdududahan ng iba. Nakapagtanong din siya sa isang clerk na nagsabi, marami ng kasong na dismiss dahil sa mga papeles na gawa lang ni Ramos. Dito na pagtanto ni Rodel na hindi sila iisa. Kung makahahanap siya ng tamang ebidensya, maaari niyang ipakita sa lahat ang kasamaan ni Leticia at ng kasabwat nitong abogado. Habang gabi ay umiiyak si Lola sa kulungan, nagmamakaawa na siya'y palayain. Si Rodel naman ay tahimik na iipon ng lakas ng loob at kaalaman. Hindi niya pa masabi sa kanyang lola ang buong plano. Pero isang bagay ang malinaw sa kanya, hindi siya titigil hanggat hindi niya nailigtas ang lupa, at, higit sa lahat, ang dignidad ni Lola Edita. Hindi na kinaya ni Rodel ang araw na tanawin ng kanyang lola sa kulungan ng aso. Sa bawat uwi niya galing eskwela, sasalubungin siya ng mahihinang ubo, mga payat na braso, at pilit ng ngiti ni Lola Edita. Ngunit sa kanyang mga mata, ramdam niya ang panghihina nito. Isang gabi, hindi na siya nakatiis. Pinuksan niya ang kulungan at inakay ang kanyang lola. Lola, hindi na ako papayag. Hindi ka nababalik dito.
Dadalhin kita sa barangay hall. Hihingi tayo ng tulong, mariin niyang sabi, habang tinutulungan itong tumayo. Nanginginig si Lola, ngunit sumunod. Rodel, baka mas lalo kang mapahamak. Baka mas lalong magalit ang mama mo, huwag pong isipin yon. Ama na ang lahat ng pagpapasensya. Hindi na kita hahayaang ganyanin. Kinabukasan, dinala niya si Lola sa barangay. Puno ng pag-asa ang kanyang puso, iniisip na sa wakas ay may makakapansin at kikilos para sa kanilang sitwasyon. Pagdating doon, kinausap niya si Kapitan Villarreal. Kap, sana po matulungan ninyo ang lola ko. Ikulong ba naman sa kulungan ng aso? Hindi na makatao ito, desperadong sabi ni Rodel. Nagkatingin na ng ilang kagawad at tila nag-alangan. Seryoso ka ba, iho? Anong nang isa? Parang mabigat ang paratang mo. Oo, totoo po. Araw po siyang andun. Wala pong kwarto. Doon siya, pinapatulog ng mama ko. Hindi niyo ba nakikita? Pwede po kayong sumama sa akin para masaksihan mismo. Habang nagsasalita si Rodel, dumating si Leticia na tila bahanda na. Nakangisi ito at may hawak na envelope. Lumapit siya kay Kapitan. Pero Kap, hindi niyo ba nakikita? Kung ako lang sana ang nagbibiro sana, hindi ko na kayo nilapitan. Galit na sigaw ni Rodel. Hindi ba tungkulin ninyo ang protektahan ang mga nakatatanda? Umiling ang Kapitan. Pasensya na, iho. Hindi ko maipapangako ang gusto mo. Pamilya ninyo to. Hindi ko saklaw. Napatulala si Rodel. Hawak ang lola niyang nanghihina. Sa kanyang dibdib, nagsimulang kumulo ang galit. Hindi lamang sa ina niya, kundi maging sa mga taong binayaran para manahimik. Pag-uwi, kinumpronta niya ang kanyang ama. Pa, wala na bang natira sa inyo para ipagtanggol si Lola? Ang mga opisyal mismo, binayaran ni Mama para manahimik. Ano pa bang dapat mangyari bago ka kumilos? Nakatungo lang si Benito, halos hindi makatingin sa anak. Rodel, wala akong magagawa. Mas pipiliin kong sundin ang mama mo kaysa maghiwalay kami. Napatigil si Rodel. Nanlaki ang mga mata. Tanoon. Paano ang lola? Ang nanay mo na halos mamatay na sa kulungan. Mas mahalaga sa iyo ang asawa mo kaysa sa sariling ina. Hindi makasagot si Benito. Sa halip, tumalikod at pumasok sa kwarto, iniwan ang anak na nanginginig sa galit. Lumapit si Rodel sa kulungan at muling niyakap ang lola. Lola, hindi na kita kayang makita sa ganitong kalagayan. Huwag kang mag-alala. Alang, araw, ililigtas kita. Kapag may kakayahan na ako, hindi na kayo maghihirap. Ngumiti si Lola kahit may luha sa mata. Salamat, Apo. Ikaw na lang ang pag-asa ko. Dahil sa matinding sama ng loob, nagdesisyon si Rodel na lumayo muna sa bahay. Kinabukasan, nagpaalam siya sa kanyang lola. Lola, aalis muna ako. Maghahanap ako ng paraan para makaahon. Hindi ko kayo iiwan, pero kailangan ko munang tumibay. Kapag bumalik ako, hindi na kayo magdurusa. Hinawakan ni Lola ang kamay niya. Rodel, kahit saan ka magpunta, dala mo ang dasal ko. Huwag mong kalimutan na mahal kita. Umalis si Rodel na may baon na pangako sa kanyang puso. Sa bawat hakbang niya palayo sa kanilang bahay, ramdam niya ang bigat ng galit at determinasyon. Hindi na siya bata na mananahimik at magpapalampas. Nangako siya sa kanyang sarili, darating ang araw, magbabalik siya. At sa pagbabalik na yon, luluhod sa kahihiyan ng mga umapi sa kanyang lola. Sa panahong iyon, naghanap si Rodel ng mga oportunidad.
Pumasok siya sa ibang sideline. Nagtrabaho bilang kargado sa palengke, nag-deliver ng mga paninda, at kumapit kahit sa maliliit na racket para lamang makaipon. Mahirap. Nakakapagod. Ngunit sa tuwing naiisip niya ang lola, na nanghihina sa kulungan ng aso, nagiging apoy iyon, na nagtutulak sa kanya, para magpatuloy. Sa bawat araw na siya'y lumalayo sa tahanan, mas lumalakas ang kanyang pangarap. Hindi lang ako maghahanap buhay para sa sarili ko. Aaral ako, lalaban ako, at gaganti ako para kay lola. At sa ilalim ng mga bituin isang gabi, habang nakahiga sa maliit na banig sa inuupahan niyang silid, mahigpit niyang ipinikit ang mga mata at inusal, "Balang, araw, lola. Alang, araw, ililigtas kita. At lahat ng luha na iniyak mo, lahat ng sakit na tiniis mo, babawiin ko para sa'yo. Ipinapangako ko." 3 taon, ang mabilis na lumipas. Si Rodel, na minsang galit at desperado, ay nagtagumpay na makatapos ng kolehiyo sa tulong ng isang scholarship program para sa mga kabataang kapos sa yaman, ngunit masikap sa pag-aaral. Ang kanyang pagpupursige at lakas ng loob ay hindi na sayang. Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan, hindi siya bumitaw. Sa ngayon, isa na siyang social worker sa isang organisasyon na ang layunin ay tulungan ng mga nakatatanda na inabuso at pinabayaan ng kanilang sariling pamilya. Tuwing nakikita ni Rodel ang mga matatandang iniwan at pinarusahan ng kanilang mga anak o manugang, hindi niya maiwasang maalala ang sariling lola. Sa bawat pagtulong niya, nakikita niya ang mukha ni Lola Edita, ang mga luha nito sa kulungan ng aso, ang mga basag na ngiti, at ang mga salitang palaging bumabalik sa kanyang isip, "Mahal na mahal kita, apo. Ikaw na lang ang pag-asa ko." Isang hapon, matapos ang isang outreach program, nakaupo si Rodel sa harap ng kanyang mesa at nakatitig sa larawan ng kanyang lola na kinuha niya bago siya umalis ng bahay. 3 taon na ang nakalipas. "Lola," bulong niya. "Natupad ko ang pangako ko. Nakatayo na ako sa sarili kong paa. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa kayo nailigtas." Samantala, sa bahay nila Benito, walang nagbago para kay Lola. Patuloy siyang nakakulong sa kulungan ng aso sa likod ng bahay. 3 taon siyang pinabayaan, at bagamat binibigyan pa rin siya ni Rodel ng kaunting pera o tulong tuwing may pagkakataon, hindi iyon sapat upang maiyahon siya mula sa pagkakapiit. Mas kalabang humina ang kaniyang katawan. Madalas na siyang inuubo, madali nang hingalin, at halos wala ng lakas tumayo. Isang gabi, nilapitan siya ni Benito na dala ang isang plato ng kanin at kaunting ulam. Tahimik niyang iniabot iyon sa kanyang ina, hindi makatingin ng diretsyo. "Inay," mahina niyang sabi. "Pasensya na, hindi ko kayo mailabas dito." Napatingin si Lola. Payat na ang mukha, halos wala ng sigla ang mga mata. "Anak, bakit? Bakit hindi mo ako kayang ipagtanggol? Hindi ba't ako ang nagpalaki sa'yo? Pinag-aral kita. Ibinigay ko ang lahat." Napaluha si Benito at umiling. "Akot ako, inay. Akot akong mawala, si Leticia. Wala na akong trabaho. Wala na akong ibang masasandalan kundi siya." Napangiti si Lola. Pilit na mabait pa rin ang tono. "Kung ganyan ang tingin mo, anak, anggap ko. Pero sana, bago man lang ako mawala, maramdaman kong may halaga pa rin ako sa mata mo." Hindi makasagot si Benito. Tumalikod siya at mabilis na lumayo. Iniwan ang sariling ina, na muling napaiyak. Si Leticia naman, mas lalo pang lumakas ang kapit sa yaman ng pamilya. Dahil sa mga peking papeles na ginawa noon, halos hawak na niya ang lahat ng pinansyal na aspeto. Siya ang nagdedesisyon kung paano gagastusin ang pera, at walang lakas ng loob si Benito para tutulan. Sa baryo, kilala siya bilang isang babaeng may matalim na dila at walang pakialam sa sinumang hahadlang sa kanya. Isang tanghali,
Habang iinuman ang mga kaibigan ni Leticia sa sala, muling naging biro si Lola. "O Leti, buhay pa ba yung biyanan mo?" "Haha, ang tatagdi na," sabi ng isa. "Baka maging 10 taon pa yan sa kulungan ng aso," dagdag ng isa pa. Natawa si Leticia at umiling. "Hay, kung hindi ko lang pinipigilan, matagal ko nang pinaalis yun. Pero sige na nga, doon na lang siya, hanggang mawala." At lehast hindi siya abala sa loob ng bahay. Narinig iyon ni Benito mula sa kusina. Ngunit tulad ng dati, nanahimik lang siya. Hindi niya magawang sumabat lalo na sa harap ng mga bisita. Samantala, si Rodel ay abala sa kanyang trabaho bilang social worker. Isang araw, kinausap siya ng kanyang kasamahan. "Rodel, bakit ba sobrang dedikado ka sa pagtulong sa matatanda? Para bang personal na personal sa'yo?" Ngumiti siya, pilit na itinatago ang kirot sa puso. "Kasi alam ko kung ano ang pakiramdam ng isang matanda na iniwan at inaapi. Mayroon akong mahal sa buhay, na hanggang ngayon, nararanasan yun. Kaya, bawat pagkakataon na makatulong ako, para na ring tinutulungan ko siya." "Kung ganoon," sagot ng kasamahan, "siguro oras na rin para tulungan mo siya mismo. Hindi ba't mas karapat, dapat siya, kaysa sa kahit sino?" Natigilan si Rodel. Alam niyang tama ang sinabi. Sa 3 taon, pinilit niyang palakasin muna ang sarili, magtapos ng pag-aaral, at makahanap ng tamang pagkakataon. Ngunit sa kanyang puso, hindi pa rin nawala ang sugat ng nakaraan. Pag-uwi niya sa maliit na inuupahan niyang apartment, muling napatingin siya sa larawan ng kanyang lola. "Lola," bulong niya, "handa na ako. Hindi ko nahahayaang lumipas pa ang panahon. Pabalikan kita. Hindi ka na magdurusa." At doon sa katahimikan ng gabi, muling nabuhay ang pangako ni Rodel na ililigtas niya ang kanyang lola anuman ang mangyari, at papanagutin ng mga taong nagbigay ng sakit at pighati sa tanging taong minahal siya ng higit pa sa sarili nito. Pagkalipas ng 3 taon, muling nagbalik si Rodel sa kanilang bayan. Hindi na siya ang dating binatilyong laging umiiyak sa sulok at walang magawa. Ngayon, isa na siyang kilalang social worker, isang tagapagtanggol ng mga nakatatanda na inabuso ng kanilang sariling pamilya. Sa kanyang pagbabalik, dala niya hindi lamang ang lakas ng loob, kundi pati na rin ang suporta ng media at ilang organisasyon na kilala sa buong bansa. Habang bumababa siya ng bus at tinatapakan ng lupa ng kanilang baryo, uminga siya ng malalim. "Ito na, Lola. Panahon na," mahina niyang bulong sa sarili. Sa kanyang likod, may kasamang crew mula sa isang kilalang telebisyon at mga kasamahan mula sa Ngo. Pumunta agad sila sa barangay hall upang ipaalam ang kanilang misyon. Hindi na siya takot. "Kapitan Villarreal," matatag niyang sabi. "Umalik ako hindi lang bilang apo ni Edita, kundi bilang tagapagtanggol ng lahat ng matatanda. Ngayon, dala ko ang media at mga kinatawan ng social welfare. Panahon na para ipakita kung ano ang nangyayari sa bahay ni Benito." Napalunok si Kapitan, pawis na pawis. "Ah, Rodel, iho. Aka pwede nating usapan to ng pribado." "Hindi na," singit ni Rodel. "Wala ng pribado sa kasong ito. Masyado nang matagal na nanahimik ang lahat." Kasabay ng ilang pulis at social workers, nagtungo sila sa bahay ni na Benito. Habang papalapit, napansin agad ng mga kapitbahay ang grupo. Lumikha ito ng bulong, bulungan, at sunod ang mga taong sumilid sa kanilang mga bintana at pintuan. Pagdating nila sa bakuran, hindi na aksaya ng oras si Rodel. Narito po siya sa likod, diretsyong sabi niya sa mga media. Agad silang nagtunguhan doon, dala ang mga kamera. At doon, nasaksihan ng lahat ang lunos na kalagayan ni Lola Edita. Nakasalampak siya
sa malamig na sahig ng kulungan ng aso. Payat, nanginginig, at halos hindi na makabangon. Nang makita si Rodel, bumakas ang luha sa kanyang mata. Ah! Rodel! Apo! Mahina niyang bulong. Agad siyang nilapitan ni Rodel. Pumasok sa kulungan at niyakap ang kanyang lola. Lola, tapos na. Wala nang aapi sa'yo. Nandito na ako. Nag-click ang mga kamera at kumalat agad ang larawan ng matanda sa buong barangay. Ang mga kapitbahay na dati ay natatawa at nagbubulungan, ngayoy halos hindi makatingin. Nanlumo sila at napahiya. Ang iba ay napaiyak. Grab, totoo pala yung tsismis. Akala namin biro lang, sabi ng isa. Diyos ko, paano nila nagawang ikulong ang sariling ina sa kulungan ng aso? Wika naman ng isa pa. Hindi nagtagal, dumating si Leticia. Hawak ang isang pamaypay, halatang nagulat sa eksena. Ano to? Bakit? May mga kamera rito. Sinong nagdala sa inyo? Sumagot si Rodel, puno ng galit ang boses. Ako, at lahat ng ginawa mo, ipapakita na sa buong bayan. Sa buong bansa, hindi ka na makatatakas. Nang maramdaman ni Leticia ang mga titig ng mga tao at makita ang mga pulis, agad siyang nagbago ng tono. Hindi totoo yan. Hindi namin siya pinabayaan. Dito lang siya kasi gusto niya ng tahimik na lugar. Natawa nang mapait si Rodel. Tahimik. Sa kulungan ng aso. Walang kama, walang maayos na pagkain, walang kalayaan. Yan ba ang tawag mong tahimik? Sa puntong iyon, dumating si Benito. Halata ang takot sa kanyang mukha. Nanginginig ang mga kamay. Rodel, anak, pakinggan mo muna kami. Pa, singhal ni Rodel. 3 taon mong hinaya ang ganito ang nanay mo. Nanay mo pa, bakit? Hindi na nakasagot si Benito. Sa halip, napayuko na lang siya. Halos walang masabi. Lumapit ang isa sa mga social workers at tinulungan si Lola palabas ng kulungan. Nang makatayo siya, halos sumandal siya kay Rodel. Salamat, Apo. Akala ko, hindi na darating ang araw na to. Halos magmakaawa si Leticia sa mga pulis. Mga sir, huwag niyo naman kaming idamay. Pamilya lang to, hindi krimen. Ngunit matatag ang sagot ng isang opisyal. Inawa ninyong kulungan ang isang tao. Ito'y malinaw na kaso ng elder abuse. Hindi lang ito simpleng away, pamilya. Hindi kami kriminal, sigaw ni Leticia, ngunit walang naniwala. Ang dating mga kapitbahay na nakikitawa noon ngayon ay sabay na bumaling laban sa kanya. Walang hiya ka pala, Leticia. Sigaw ng isa. Pinagtatawanan mo pa noon, si Edita. Hindi pala biro yon. Kawawa naman si Aling Edita. Hindi man lang namin siya natulungan. Bulalas ng isa pang matanda. Habang lumalaki ang iskandalo, napuno ng hiya ang buong pamilya. Si Leticia at Benito, na dati ay palaging nakataas ang noo, ngayon ay halos magmakaawa sa harap ng mga tao. Rodel, anak, halos pabulong na sabi ni Benito, tulungan mo kami. Huwag mo kaming ipahiya sa harap ng lahat. Pero hindi na siya pinakinggan ni Rodel. Nakatingin siya sa kanyang lola at sa kanyang puso. Isa lang ang mahalaga, ang kaligtasan nito. Ama na pa, matagal na kayong tumahimik at nagbulag-bulagan. Ngayon, panahon na para managot. At habang isinasakay sa sasakyan ng social workers si Lola Edita, kasabay naman noon ang pagpusas kay Leticia at ang pagsama kay Benito para imbestigahan. Sa harap ng mga kamera, sa harap ng buong barangay, naibunyag na ang matagal na nilang pinagtatakpan. At sa mga sandaling iyon, ramdam ni Rodel
na nagsisimula na ang matagal niyang ipinagdasal, ang hustisya para sa kanyang mahal na lola. Mabilis na kumalat sa buong bayan ang iskandalo. Hindi nagtagal, isinampa ang kaso laban kay Leticia at Benito. Sa unang araw ng paglilitis, puno ang korte ng mga tao, kapitbahay, kaanak, at maging ilang taga-media na gustong masaksihan ang katarungan para kay Lola Edita. Nakaupo si Leticia sa tabi ng kanyang abogado, si Attorney Ramos. Ngunit hindi nagtagal, ay nahuli rin itong kasabwat sa paggawa ng mga peking dokumento. Hindi na nakatakas sa kamay ng batas ang kanilang kasinungalingan. Habang binabasa ng hukom ang desisyon, walang bahid ng awa ang tinig nito. Patay sa ebidensya at mga testimonya. Ikaw, Leticia. Halos mabasag ang mukha ni Leticia sa galit. Sigaw ng sigaw. Hindi totoo yan. Ako ang nagpalaki sa pamilyang ito. Ako ang nagbigay ng pera. Hindi ako kriminal, ngunit walang nakinig sa kanya. Si Benito naman, napayo ko lamang, wala nang nagawa. Sa wakas, ang kanyang matagal na pananahimik ay nagbunga ng sariling kapahamakan. Sa isang sulok, naroon si Rodel, hawak ang kamay ni Lola Edita. Naluha ang matanda, habang pinapakinggan ng hatol. Rodel, apo. Sa wakas. Natapos din ang lahat. Hindi ko akalaing darating ang araw na mararamdaman kong pinakinggan din ako ng mundo. Mahigpit na niyakap ni Rodel ang kanyang lola. Lola, wala na kayong iintindihin. Aalagaan ko na kayo. Simula ngayon, ako na ang sasalo ng lahat ng hirap na dinanas ninyo. Matapos ang paglilitis, kinuha ni Rodel si Lola mula sa kustodya ng barangay at dinala sa isang maayos na tahanan na kanyang pinauupahan malapit sa bayan. Pinilit niyang ibigay ang lahat ng ginhawa na kaya na niya ngayon bilang isang profesional na social worker. Araw kasama niya ang lola, pinagluluto ng masustansyang pagkain, sinasamahan sa paglalakad, at kinakausap para hindi maramdaman ng matanda na nag-iisa. Bawat gabi, bago matulog, lagi niyang tinatanong, masaya ka ba ngayon, Lola? At palaging ngiti ang sagot ni Lola, kahit mahina na ang tinig. Masaya na ako, apo, dahil kasama kita. Ngunit hindi mapipigilan ng panahon. Habang lumilipas ang mga buwan, lalo pang humina ang katawan ni Lola Edita. Hanggang isang umaga, natagpuan siya ni Rodel na mahimbing na nakangiti, habang natutulog, ngunit hindi na humihinga. Sa tabi ng kanyang higaan, iniwan niya ang maliit na sobre na may liham para kay Rodel. Rodel, apo, salamat. Tinupad mo ang pangako mong iligtas ako. Hindi man naging maganda ang huling taon ng aking buhay, bawi naman sa huling sandali na kasama kita. Ang lupa na gustong kunin sa akin, ipinamamana ko sa iyo. Gawin mo kung ano ang makabubuti para sa marami. Ang tunay na kayamanan ay hindi pera o ari-arian, kundi ang pagmamahal na ipinakita mo sa akin hanggang sa huli. Lola Edita. Niyakap ni Rodel ang liham at doon siya lumuha ng labis. Lola, pangako. Gagawin kong makabuluhan ang iniwan mo. Sa mga sumunod na buwan, sinimulan niya ang isang proyekto gamit ang maliit na lupa na nais kunin noon ni Leticia. Hindi niya ito ipinagbili. Sa halip, ipinatayo niya roon ang isang maliit, ngunit maaliwalas na tahanan para sa mga matatandang inabuso at pinabayaan ng kanilang pamilya. Tinawag niya itong tahanan ni Edita bilang pagpupugay sa kanyang lola. Bawat sulok ng lugar na yon ay may kwento. May hardin para sa mga matatandang gustong magtanim, may maliit na kapilya para sa mga nais magdasal, at may mga kwartong maayos na may malambot na kama, malayo sa malamig na kulungan na minsang tiniis ng kanyang lola. Dumating ang araw ng pagbubukas ng tahanan ni Edita. Naroon ang maraming bisita, mga opisyal, kaibigan, at maging ang mga kapitbahay na minsang natawa at nagbulungan sa kalagayan ni Lola. Ngayon, halos lahat sila ay humanga at napaluha sa nagawa ni Rodel.
Sa kanyang talumpati, matatag ang tinig ni Rodel habang nakatayo sa harap ng mga tao. Ang tahanang ito ay hindi lang para kay Lola Edita, kundi para sa lahat ng matatandang nakalimutan at pinabayaan. Dito, mararamdaman nila na may halaga sila, na hindi sila pabigat. Nais kong ipaalala sa lahat na ang tunay na yaman ay ang respeto at pagmamahal sa pamilya, hindi ang pera o ari-arian. Tumayo ang mga tao at nagpalakpakan. At sa sandaling iyon, ramdam ni Rodel na natupad niya ang kanyang pangako. Hindi man niya naibalik ang lahat ng taon ng paghihirap ni Lola, naibigay naman niya ang hustisya at alaala na magtatagal magpakailanman. At sa bawat haplos ng hangin sa paligid ng tahanan ni Edita, para bang naroon pa rin ang kanyang Lola, nakangiti at bumubulong sa kanyang apo. Salamat, Rodel. Salamat sa lahat.